Parehas lang ba? Pero parehas. Bali, ito na nga yung ating next project mga repaps. Ito yung i-restore natin ngayon. So, bali, kakalasin na natin ito isa-isa mga repapips. So, inumpisahan ko na sa kadena. Pagkatapos, tinanggalan ko na rin ito ng gas. At tinanggal ko na rin itong kanyang tangke dito mga repapips. Bali, meron pang isang problema dito mga repaps. Yung kanyang ano dito, yung kanyang kickstart mga repapips is na lost thread na. Dahil winelding na nila to dati. So, bali, na-force akong baklasin yung kanyang crankcase dito sa may side crankcase dahil dito nga winelding nila dito yung kickstart, so kailangan natin yung mapalitan. So actually nagdala na yung ating client ng pampalit na pyesa. So bali ito yun mga repaps, kailangan nating mailagay muna to dito. Ayan ang ganda wala na siyang welding dito kasi wineldingan yan dati nung dating may-ari. So ipapalitan natin yan para maging maganda naman yung kakalabasan niya. So tatanggalin ko sana kaso wala tayong pangtanggal nito eh. So manghiram muna tayo ng pantanggal yan. Nakakalas ko na pati yung kanyang mga pressure plate tsaka mga clutch lining mga repapips. Bali tuloy natin yung pagbabaklas dito. Tinatanggal muna natin dito yung kanyang elbow ng kanyang tambutso mga repaps. Kasi mahirap pagka nakalagay yan. Tambutso na yan is hindi natin matatanggal yung kanyang buong makina. So need muna talaga na tanggalin natin yung kanyang tambutso dito. Bigat! Bigat! Yan, babaklas mo na yan, pre. At syempre, tinanggalan na rin natin isa-isa yung kanyang mga bolt and nut dito, mga repapips. At pagkatapos natin matanggalan ng mga tornilyo, mga repaps, i-check nyo yung mga cable o anumang mga electrical na wire na naka-attach pa. Tanggalin muna natin bago natin ma-pull out yung kanyang makina. Siyempre, after natin maiwala yung makina sa kanyang chassis, unti-unti na natin tatanggalin pa yung mga natitirang parts ng ating project dito, mga repaps. At mag-start na tayo dito sa gulong nga. Pagkatapos natin makakalas yan isa-isa mga repapips, syempre mas maganda na ayusin ko muna tong kickstart niya mga repaps bago natin to pinturahan tong buong makina para magmukha naman tong bago. So kailangan muna nating mailagay tong pyesa ng kickstart. Syempre need din natin na i-check up yung kanyang makina kung okay ba siya, kung kailangan ba siyang ma-rebore o magpalit tayo ng connecting rod. So malalaman natin yan. Dito naman sa kanyang gas tank o fuel tank is need lang natin yan na masilyahan. Pagkatapos tanggalin natin itong sticker, tapos diretso na tayo sa epoxy primer mga repapips bago natin ito pipinturahan. At didikit natin dito yung kanyang biniling sticker. Bali, i-check natin kung nangalawang tong sa loob mga repaps. Ayun, sa tingin ko is hindi naman to na-stack ng ganung katagal. Bali, babanlawan lang natin to tapos pwede na siya ulit. Wala naman tong nananalas. Yun ang pinaka-importante dyan, yung walang nananalas siya. Tapos yung mga pyesa dito na pwede pa is i-restore lang natin. Ibabalik lang natin yung mga ito, mga repapip.
Bali, heto nga palang front shock niya mga Repa Pips. Hindi na natin ito ibabalik pati itong kanyang hub. Bali, magpapalit tayo dito ng pang XRM na mga shock dito. Front fork mga Repa Pips. Pati yung kanyang hub para maging disc brake na siya dito mga Repa Pips. Actually, meron na tayo at in-order to ng client natin sa Lazada.